Isang malaking kulay abong anino ang unti-unting dumating sa paningin. Ang kulay abong anino ay miyembro ng espiritual na lahi. Okay. Sabay-sabay na tayo. Gibain natin ang daan ng pagsubok sa lalong madaling panahon. Kapag naihatid na natin lahat ng miyembro natin pabalik at binasag ang kalsada. Sabay-sabay din tayong aalis. Tumango ang matanda bilang pagsang-ayon sa mungkahi ng kulay abong anino. Magsimula na tayo. Sandaling ibinigay ang order. Humakbang pasulong ang isang halimaw na may mahabang makapal na buntot. Patungo ito sa direksyon ng kanilang target. Bawat galaw ng halimaw ay nayayanig ang espasyo sa paligid ng Sea of Chaos. Kailangang aminin ng isa na ang bawat isa sa 12 ng mga nilalang na naruroon ay may galit na galit. Sa susunod na sandali, ginamit ng lahat ng iba pang nilalang ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At sabay-sabay na sumugod sa isang tiyak na lugar sa unahan nilang lahat. Sa isang lugar sa direksyon ng kanilang landing space. Ang 8 universo ay napakalapit sa isa't isa na tila sila ay nakatayo sa isang hilera na ang lahat ng kanilang mga aura at enerhiya ay konektado. Nasuspine sila sa magulong kawalan sa kabuuan. Ang bawat sansinukob ay nababalot ng makapal na mga pader ng kalawakan upang hadlangan ang pagsalakay ng nakakatakot at mapanirang enerhiya mula sa dagat ng chaos. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga pader ng espasyo ng mga universo ay dapat na napakalakas at konkreto. Tanging ang mga master ng Divine Realm lang ang may kakayahang mapunit ang mga pader ng kalawakan sa kanilang pinakamabangis na puwersa. Pagkatapos ay maaari nilang lakbayin ang espasyo sa pagitan ng iba't ibang universo ng buong lakas. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga pagbubukod. Mayroon ding ilang matibay na sansinukob, na ang mga batas na namamahala ay lalo pang advanced at kumpleto. Imposible para sa isang Divine Realm Master na makapasok at maglakbay sa pagitan ng mga universo na iyon ang kasing dali ng gusto nila. Hindi nagtagal. Lumitaw ang dosenang nilalang sa harap ng 8 universo. Atake! Ang kulubot na matanda ay naglabas ng utos sa mahinang boses. Boom! Sabay-sabay na sumiklab ang nakakatakot na enerhiya mula sa dosenang nilalang. Ang enerhiya ay napakainit at kakilakilabot na tila ang pinagmulan nito ay ang maningning na araw. Ang dosenang mga araw ay nagbuga ng walang katapusang liwanag at init ng walang tigil. Ang makapangyarihang halimaw na may mahabang buntot ay nagpakawala ng dumadagandong na dagandong. Pagkatapos ay brutal niyang inindayog ang kanyang makapal na buntot sa hangin. Na nagdulot ng malakas na lakas ng pagtulak sa hangin. Itinulak siya ng puwersa na parang bomba. Itinulak siya patungo sa universo sa harapan. Bang! Isang matalim na ingay ang umalangaw-ngaw habang ang pader ng universo ay nadorog. Isang malaking butas ang makikita sa dingding. Panahon na para bumalik ang mga miyembro ng ating lahi. Ang halimaw ay sumugod sa universo ng walang pag-aalinlangan matapos magpakawala ng mabangis na dagandong sa kalangitan na umalangaw-ngaw sa hangin. Bang! Ang pangalawang universo sa hilera ay nasira ng napakalaking kulay abong anino. Ang iba pang mga nilalang ay sumalakay din sa kanilang biktima. Nauna sila at pinunit ang pader ng kalawakan ng universo. Sa paggawa nito, tumugod sila sa universo habang patuloy silang umaatake. Mabilis na nangyari ang lahat na halos hindi na napansin. Sa parehong lungsod kung saan nanirahan si Dustin at ang iba pa upang magpahinga. Ang lahat ng mga kalahok ng pagsubok ay nakarating ng mas malapit sa teleportation altar. Nakatayo sila dito. Habang naiinip silang naghihintay para sa karagdagang mga direktiba. Muli, itinuro ng payat na lalaki ang kanyang mga daliri sa kawalan. Boom! Isang napakalaking puwersa ng paghahatid ang lumitaw at binalot ang lahat ng mga magsasaka na naroon sa altar. Sa susunod na sandali, nawala ang lahat ng mga magsasaka. Makalipas ang ilang sandali. Ano? Nasaan na tayo? Nakarating na ba tayo sa trial field? Ang lahat ng mga contenders ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang kakaibang universo. Ang universo, kung saan sila nakarating, ay kasing lamig ng isang nagyelo na vault. Nagyayelo dito, ang ilang mga magsasaka, na ang cultivation base ay medyo marupok at mahina.
Nanginginig dahil sa nagyayelong temperatura. Maging ang hangin na kanilang ibinuga ay naging maliliit na puting ulap. Una, kailangan mong dumaan sa detalyadong impormasyon tungkol sa universo. Naalala ng ilang magsasaka ang sinabi ng payat na lalaki. Kaya inilunsad nila ang kanilang espiritual na kahulugan sa kanilang mga jade token at nagsimulang basahin ang impormasyon tungkol sa kakaibang negatibong mundo. Gayunpaman, out of blue may kakaibang nangyari sa parehong sandali. Boom! Marahas na yumanig ang buong universo nang tumaas ang nakakabinging tunog na iyon. Ang mga agos ng mapang wasak na kakila-kilabot na puwersa ay patuloy na bumangga sa sansinukob. Ang mga batis ay nagsimulang kumalat sa buong universo sa isang iglap. Biglang nagsimulang umuusok ang buong universo na parang kumukulong tubig. Maraming bituin, kontinente at mundo sa universo ang naapektuhan at nasira ng malakas na kakila-kilabot na puwersa. Ang lahat ng mga magsasaka ay nakadama ng isang matinding suntok. Kapwa sa kanilang mga katawan at soulseas. Iniwan sila nito na nabigla. Ang ilan sa mga mahihinang magsasaka ay nasugatan sa isang kisap mata. Nagspray ang dugo sa buong katawan nila at namutla ang mukha nila. Oh my God! What's going on here? Mukhang may kahindek-hindek na mangyayari sa mundong ito. I think it will be foolish to continue our trials here anymore. Let's get out of here. Naghiyawan ang mga kalahok sa trial. Halatang kinilabutan sila sa kanilang nakita. Haha, sa sarkastikong pagtawa na iyon. Nakita nila ang isang napakalaking figure na tumago sa universo. Patuloy nitong binasag ang mga pader ng kalawakan habang papasok. Ano ang mga bagay na ito? Ito ba ang mga nagsasaka ng positibong mundo? Kahanga-hanga. Maaari nating arestuhin ang ilan sa kanila at gamitin ang mga ito para sa ating pag-aaral at mga eksperimento. Ang malaking figure ay umuungal sa ligaw na kaligayahan. Damn it! Iyan ang raider mula sa negatibong mundo. Dapat kong ilipat ang lahat ng mga magsasaka sa Yellow Cosmos ng mabilis. Hindi sila ligtas dito. Ngunit kapag narating na nila ang Yellow Cosmos, sila ay magiging ligtas doon. Isang matandang may kulay abo na buhok ang makikita sa mabituing kalangitan ng negatibong mundong ito. Kakaunti lang ang makakakilala kung sino siya. Well, ang matandang lalaki ay isa lamang sweep ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng isang sinaunang Diyos. Oh, nakikita ko na ngayon. Ang isang tipak ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay kahit papaano ay nagbabantay sa universo. Pumunta sa impyerno. Ang napakalaking manipis na ulap na bumagsak sa universo ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Ang figure nito ay nagiging mas malinaw at mas malinaw sa ilalim ng mabituing kalangitan. Ito ay naging isang lalaki. At siya ay napakalaki. Siya ay may gwapong mukha. Kahit na malamig. Na may isang pares ng matatalas na mata na kumikinang na parang malalaking bituin. Isang itim na fog ang lumulutang sa paligid niya. Napabuga siya ng nakakakilabot na hininga na pumuno sa universo at nagpang-inig sa lahat ng nilalang sa takot para sa kanilang buhay. Damang-dama sa hangin ang pagnanasang tumakas. Bagamat walang gumagalaw, ang lahat ay nakaugat sa lugar. Ang kilabot at pagkahumaling ay naghalo sa isa't isa sa eksenang lumaganap sa kanilang mga mata. Bang! Pinagmasdan ng higanting figure ang kanyang paligid. Dama po ang kanyang tingin sa maputing buhok na matandang lalaki. At nagbigay siya ng galit na singgal na nagpayanig sa lupa. Lahat ay nanonood. Nagulat habang ang figure ay nagtaas ng kamay sa tila isang mabagal. Kalkuladong paggalaw. Ito ay isang mapanganib na bagay. Sa hitsura nito kasing laki. Ito ay itim na itim. At nagbigay ng mabigat. Nagbabantang vibe na hindi katulad ng isang black hole. Tinipsip nito ang liwanag at tunog mula sa lugar na dinaanan nito. Isang gutom at walang kalaliman na kawalan. Pagkatapos ay bigla itong bumagsak ng may marahas na puwersa. Kumukuha ng palo sa direksyon ng matanda. Ang paparating na pag-atake ay nagpabalik sa kanilang katinoan. Ngayon, ang lahat ng kaluluwa ng mga magsasaka ay nanginginig sa napakatinding presyon na dulot ng puwersa ng nag-iisang kamay na iyon. Kailangan itigil ang paglilitis dito. Tawag ng maputing buhok sa lahat. The situation speaks for itself. Bubuksan ko na ngayon ang emergency passage.
mangyaring magmadali at umalis sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanyang malakas na espiritual na lakas, naramdaman niya na ang iba pang mga tamang negatibong mundo sa kahabaan ng Primordial Road ay inaatake rin lahat. Uli na para ipadala ang mga magsasaka na ito pabalik sa pasukan ng kalsada sa pamamagitan ng normal na transmission channel. Nakompromiso na ang landas na iyon. Ang kanilang mga nanghihimasok ay humahampas sa kanila na para bang sila ay walang iba kundi mga langaw bago pa nila magawang hatiin ang distansya. Naiwan silang walang ibang opsyon maliban sa emergency passage. At ang rutang iyon ay dumiretso sa Yellow Cosmos. Nakaramdam ng inis ang matanda sa biglaang pangyayari. Pakitandaan na ililipat ka sa Yellow Cosmos. Ang Yellow Cosmos. Sabay-sabay na bulalas ng mga magsasaka. Ang Yellow Cosmos ay ang kanilang target na destinasyon sa lahat ng panahon. Doon na silang lahat ay umaasa na ang pinto sa hometown ng mga Diyos ay lilito. Pagkatapos ng lahat, kinailangan nilang tiisin ang pagpasok sa madilim na daanang ito mula sa Purple Cosmos. At sila ay binomba sa lahat ng oras na ito ng iba't ibang mapanganib na pagsubok sa kahabaan ng Primordial Road. Ngayon pa lang, nakakaharap na sila sa medyo nakakatakot na kalaban. Ngunit sa halip na makisali sa isa pang labanan, tila nabigyan sila ng isang uri ng shortcut. Ang isang hindi inaasahang pakikipagtagpo sa isang kaaway ay naging isang kalamangan. Si Dustin, sa partikular, ay nagulat sa pag-unlad na ito. Inaasahan niya ang siyam na pag-ikot ng mga pagsubok bago siya makatuntong sa Yellow Cosmos. Ngayon, ang kanyang bote ay maaaring napakahusay na dumampi sa lupa nito ng may pagsisikap. Gayunpaman, tingin sa kaalaman ng iba. Ang tunay na dahilan sa likod ng pakikilahok ni Dustin sa buong paghahanap na ito ay dahil naniniwala siya na ang Earth ay matatagpuan sa loob ng huling hantungan. Habang nakikipagbuno ang mga magsasaka sa mga pangyayari, iniunat ng matanda ang isang kamay at itinuro ito sa langit. Nagliwanag ang langit. At bumukas ang isang lukab. Nahugis dambuhalang dambana. Isang napakalaking kapangyarihan ang bumaba sa kanila. Napakaluma at makapangyarihan na ang mga magsasaka ay nakadarama ng aura ng maraming edad. Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga magsasaka ay sinipsip sa maliwanag na kawalan. Isang bitik ng kidlat ang naghati sa langit. At ang altar ay nawala sa gabi. Damn it, hindi. Nagalit ang higanteng malabo nang makita niyang nawala ang mga magsasaka. Sigurado siya na ang mga taong iyon ay binubuo ng mga batang talento mula sa maliit at malalaking mundo. Ang pagkatay sa kanila ay maaaring magdulot ng malaking kawalan sa kanilang mundo. Ngunit siya ay mabagal at pabaya. Ngayon ay wala na siyang pagkakataong pigilan ang mga ito. Ang tanging naiwan ay ang matanda, na nakahinga ng maluwag sa pagdadala ng mga magsasaka sa huling minuto. Now then, nilinggan niya ang itim na foggy giant. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumiwanag sa banal na ningning, na nagiging isang nakasisilaw na bola ng liwanag at enerhiya. Hayaan mo akong makita kung ano ang maaari mong gawin. Tinugod niya ang kanyang maitim na kaaway, na nagpasiklab ng isang matinding labanan na sumiklab sa buong mundong ito. Gayunpaman, hindi lamang ito ang labanan. Gaya ng naramdaman ng matanda kanina. Nagkaroon ng mga away sa iba pang negatibong mundo na matatagpuan sa kahabaan ng Primordial Road. Ang bawat isa sa mga mundong ito ay binabantayan ng isang tipak ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. At sila ay iniwan ng siyam na sinaunang Diyos. Dahil dito sila ay nagtataglay ng kapangyarihang panlaban na katumbas ng mga Diyos mismo. Sa kabila ng pagiging mga labi lamang, ang mga nanghihimasok ay hindi rin nagkukulang sa kapangyarihan. At napaka-agresibo. Ang karahasan na kanilang ginawa ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga bituin at ang sansinukob ay pumutok. Sa huli, ang siyam na mundo ay nagkawatak-watek, na nag-iwan ng walang anuman kundi siyam na sirang espasyo. Gayunpaman, nagpatuloy ang labanan. Dinala ng siyam na tagapag-alaga at ang kanilang hindi kanais-nais na mga umaatake ang kanilang laban sa Sea of Chaos. Sa isang malayong dimensyon, nagbigay ng haramp ang isang manunood sa kasunod na pandemonium. Ito ay walang alinlangan na gawain ng mga masasamang Diyos ng mga negatibong mundo. Talagang naglakas loob silang ipadala ang kanilang mga tauhan upang sandutin ang mga bagay dito.
Ang manunood ay walang iba kundi isang basag na piraso ng dilaw na papel na lumilipad sa simoy ng hangin na sumasayaw sa isang nasirang templo malapit sa gilid ng 3,000 maliliit at malalaking mundo. Sa lahat ng karapatan, ito ay talagang walang iba kundi isang basag na piraso ng papel. Ngunit ito rin ay walang iba kundi ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang pag-flutter nito ay biglang lumakas, at isang makulay na liwanag ang nagmula sa ibabaw nito. Nagmamadali itong lumabas mula sa pahina sa isang malaking haligi ng liwanag na tumitibay habang lumalayo. Ang sinag ng liwanag ay naging isang napakalaking, tinaunang talon na pumutol sa kawalan sa di kalayuan. Sa isang hininga, ang talon nito ay tumusok sa marahas na larangan ng digmaan. Boom! Isang kislap ng liwanag ang bumungad mula sa talam na nagpapaliwanag sa buong dagat ng chaos. Libo-libong sinag ng puting talon na aura ang sumulong na parang isang higanting tubig. Ang mga nanghihimasok ay nagyelo sa lugar. Medyo literal. Tila ay nagyelo na solid. Ang mga tuktok ng kanilang mga ulo ay pinaso ng nakakasilaw na liwanag na tumama sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, sa isang banal na mundo ng mahika na matatagpuan sa gitna ng 3,000 maliliit at malalaking daigdig. Isang bagay ang gumalaw. Isang walang katapusang dami ng immortal na enerhiya ang nagsimulang tumaas mula sa ibabaw ng kontinente. Ang lahat ng uri ng mga banal na hayop ay tumakbo sa mga parang. At ang mga banal na ibon ay dumagsa at lumipad sa paligid ng kalangitan. Ang mga banal na bundok ay tumaas mula sa lupa. Sunod-sunod, ang walang kamatayang enerhiya ay dumaan sa libo-libong milya sa paligid na bumubuo ng mga ilog at batis na lumutang sa kalangitan. Bumaba rin ang isang hamog na nababalutan ng walang kamatayang enerhiya, na gumugulong sa lupa na may kumikinang na liwanag bago naging matingkad na kulay ng mga ulap. Ang lugar na ito ay tinawag na Immortal World. Isa sa pinakadalisay at pinakamahalagang cosmos sa 3,000 maliliit at malalaking mundo. Ito ay isang malawak na kalawakan na nagtataglay ng maraming kahanga-hangang puwersa na hindi dapat pabayaan. Sa isang hindi kapansin-pansing sulok ng isa sa malayong kontinente nito ay nakatayo ang isang sinaunang templo ng isang sinaunang diyosa. Humph! Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa templo. Bagamat nagsalita ito sa marangal na tono, walang ginawang pagsisikap na itago ang inis ng tagapagsalita. Mukhang napagdesisyonan ng mga buhong na iyon na bumalik at manggulo ulit. Katulad ng nangyari sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang mga haligi ng sinaunang templo ay nagsimulang maglabas ng nakasisilaw na banal na ningning. At gayon din, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa templo. Kasama ang isang piraso ng mahaba, pulang seda. Ang liwanag at ang seda ay naglaho rin sa kawalan sa di kalayuan. Parang na-trigger ang switch. Maraming iba pang sinaunang templo sa maraming mundo ang nagising sa parehong paraan. Sabay-sabay, ang mga templong ito ay naglabas ng napakaraming mga kayamanan ng mahika at mga haligi ng enerhiya. Lahat ay patungo sa parehong direksyon. Sa dagat ng chaos, sunod-sunod ang pag-atake ng mga banal na ningning. Naglakbay sila sa mga sukat sa isang nakababahala na bilis. Walang tigil na umuulan sa mga nanghihimasok. Di nagtagal. Hindi na nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kinubkob sila ng hindi nakikitang mga umaatake. Parg! Isang dambuhalang halimaw ang sumigaw nang tumama sa kanya ang sinag ng liwanag. Ang isang malaking tipak ng kanyang laman at buto ay natanggal. Naliligo sa kanyang paligid ng ulan ng dugo. Sa sumunod na sandali, isang sinaunang talam ang tumama sa kanya, na ikinamatay niya sa lugar. Pisikal at espiritual. Ang isang pares ng mga nakikialam na nilalang ay sumunod sa parehong kapalaran kaagad pagkatapos. Tumakbo. Tigaw ng matanda na namuno sa mga tulisan. Alam na alam niya kung ano ang mangyayari kung mananatili sila at patuloy na mag-aaway. Tumakas sila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na tutugis ang kanilang kalaban. Ang mga espiritual na pandama. Ang mga kayamanan ng mahika, at ang mga haligi ng enerhiya ay walang intensyon na hayaang makatakas ang mga halimaw na ito. Inabol nila sila, nang makahanap siya ng mapagtataguan.
Yumuko ang matanda at nagmamadaling naglabas ng ball ang kristal na kasing laki ng kamao niya. Ang bola ay nagbuga ng isang nakasisilaw na liwanag, na bumubuo ng isang pader na nakapaloob sa kanya sa kaligtasan habang hinaharangan ang kanilang mga humahabol sa likod. Haha! Naligtas tayo salamat sa napakagandang ball ang kristal na pino ni Lord Hakat. Ang mga nanghihimasok ay tumawa sa desperadong kaluwagan habang sila ay tumakbo mula sa pader at sa kailaliman ng dagat ng Chaos. Samantala, sa sandaling iyon, si Dustin at ang iba pang mga magsasaka ay nasa gitna pa rin ng pagpapadala sa pagitan ng mga sukat. Mahirap para sa kanila na matukoy kung anong oras na o kung aling mga puwang ang kanilang tinatahak dahil umiikot sila sa buong oras. Hindi naman gaanong nag-abala pa si Dustin. Dahil abala siya, nangyayari na talaga ngayon. Babalik ako sa universo kung nasaan ang Earth. Medyo hindi pa rin siya makapaniwala. Mula nang maglakbay ang aking kaluluwa sa Prime Marshall World. Matagal na akong nasa universo na iyon. Iniisip ko kung gaano katagal ito sa Earth. Buhay pa ba ang aking pamilya at mga kaibigan? Sa wakas makikita ko na ba sila ulit? Puno ng pananabik. Hindi napigilan ni Dustin ang pagkabalisa na pumasok kasabay ng kanyang pag-asa. Walang salita si Dustin para ilarawan ang kanyang nararamdaman ngayong patungo na siya sa cosmos kung saan matatagpuan ang kanyang planeta. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay at ilang araw ang lumipas. Ang pakialam niya lang ay makakauwi na siya. Napakatagal na noon. Sa wakas, nagkaroon ng ilang pag-unlad. Naramdaman ni Dustin na bumagal ang takbo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminto ito at nanatili silang suspendido sa isang tiyak na lugar. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang sinalubong siya ng isang kahanga-hangang tanawin. Isang malawak na lugar ng mga bituin ang nakalatag sa kanyang harapan. Hanggang sa nakikita ng mata, ang lugar na ito ay tila kakaiba sa kanya. Hindi mabilang na nagniningning na mga bituin ang umabot hanggang sa dulo. Tulad ng maraming kumikinang na gemstones na naka-embed sa isang kalangitan na mas madilim kaysa sa itim na peles. Habang nakakabingi ang katahimikan, napuno ng kislap ng bawat bituin ang buong kalawakan. Maging sa mga lugar na hindi nakikita ng isa. Isang napakaraming mga kalawakan na nakakalat sa universo na ito tulad ng nagniningning na mga jade belt. Mula sa malayo, ang tanawin ay parang isang napakagandang pagpipinta ng isang mahusay na master. Nakakabighani ang kagandahan at kariktan nito. Ang isa ay maaari ring humanga sa katotohanan na halos lahat ng kalawakan ay kasing laki ng isang maliit na universo. Ang bawat maliit na universo ay may sariling kalawakan ng mga bituin na kumikinang sa nakakabighaning liwanag. Ang gandang tingnan. Yung universe ba ang Yellow Cosmos? Ang ganda. Wow! Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandahan. Nakakawalan lang ako ng hininga. Maririnig ang mga salitang padamdam mula sa gitna ng karamihan. Ang lahat ng mga magsasaka ay nawala ng mga salita, na nalulula sa karelagan at kinang ng sansinukob sa harap nila. Sa katunayan, ang universo ng Yellow Cosmos ay talagang mas maganda at marilag kaysa sa maraming iba pang universo. Malapit nang bumukas ang pinto sa hometown ng mga Diyos. Dito ba matatagpuan ang pinto? Nasa tamang lugar ba tayo? Dito ba tayo dumaan? Wala sa mga kalahok ng paglilitis ang nakakalimutan ang tunay nilang layunin sa pagpunta rito. Pumasok sila sa madilim na daanan sa pag-asang matagpuan ang pintuan sa hometown ng Diyos. Tumali sila sa paglilitis at lumaban sa iba't ibang mabibigat na pagsubok upang magkaroon ng pagkakataong mahanap ang pintong iyon. Ngayon ay masasaksihan na nila ang pagbukas ng pintong iyon at daraan ito. Gayunpaman, tila si Dustin ang tanging exception. Siya ay dumating na may matinding pagnanais na malaman kung ang Yellow Cosmos ay ang universo kung saan matatagpuan ang Earth. Napakalaki at malawak ng universo. Puno ng hindi mabilang na mga kumpol ng bituin na tumatakip sa madilim na kalangitan tulad ng mga butil ng buhangin sa walang katapusang karagatan. Ang pangungulila ni Dustin ay masakit mula sa loob, hanggang sa kanyang kaibuturan, at nasaktan siya ng labis na hindi niya alam kung saan niya makikita ang kanyang planeta. Ang Earth. Anyway, nakabalik na ako sa Yellow Cosmos. Oo. Susunod.
Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako upang mahanap ang Earth. Iyan na ngayon ang pangunahing prioridad sa aking misyon. Palihim na sabi ni Dustin sa sarili. Oo naman. Ito ay isang magandang lugar. Ngunit ang namamahala sa mga batas sa universo na ito ay hindi kumpleto. Ito ay mas mababa pa sa maraming iba pang mga cosmos sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Higit pa rito, ang espiritual na enerhiya dito ay napakanipis. Ito ay halos hindi nagkakahalaga ng pananatili ng mahabang panahon. Mukhang totoo ang alamat. Ang Yellow Cosmos ay talagang nasa katapusan ng kanyang buhay. Sa oras na ito, ang ilang mga Earth Immortals at mga batang martial arts henyo ay aktibong nagpapalitan ng mga punto ng pananaw tungkol sa universo. Ang universo na ito ay napaka-atres. Sa tingin ko lahat tayo ay mapuputungan ng mga hari dito kung batay lamang sa kapangyarihan o lakas. Ang ilang mga magsasaka ay naging masyadong mapagmataas at mayabang. Lahat sila ay tila nakaka-relax sa susunod nilang haharapin. Ano ang inaasahan mo? Ang pagkakaroon ng manipis na espiritual na enerhiya. Hindi kumpletong mga batas at mahinang pagpapatupad ng kaayusan ay ang mga tipikal na katangian ng isang mababang antas ng cosmos. Lakas na mayroon na tayo. Tayo ay walang kapantay sa sansinukob na ito. Ang sino mang manggahas ay sumalungat sa atin. Magiging baliw o pipi. Nagtawanan ang ilang magsasaka at pumalakpak pa bilang pagsang-ayon sa mayayabang na pahayag. Natural lang para sa ilang mga nilalang mula sa isang advanced na cosmos na magkaroon ng pakiramdam ng superiority kapag tumingin sila sa isang cosmos na mas mababa kaysa sa kanila. Maaaring tama ka, ngunit huwag mong maliitin ang Yellow Cosmos. Naaalala mo ba ang sinabi sa atin ng ating mga matatanda bago tayo pumunta dito? Pinaalalahanan nila tayo na huwag nang paulit-ulit na maliitin ang lugar na ito. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Magtago sa likod nitong maamo at mahinang harapan. Marami sa mga matatanda ang nagmungkahi ng parehong bagay. Iyan ang lagi kong nasa isip. Totoong ang Yellow Cosmos ay nasa dulo ng kanyang buhay. Ngunit ito ay isa sa mga lugar ng kapanganakan ng ang mga banal na Diyos noong sinaunang panahon. Kahit papaano, gaya ng kasabihan, ang gutom na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Dapat tayong maging maingat sa sansinukob na ito. Gaano man ito kaina, hinding-hindi ko pababayaan ang bantay ko kung ako sayo. Paano kung mayroon pa ring isang strand ng espiritual na aura na iniwan ng mga banal na Diyos mula sa sinaunang panahon at sa pamamagitan ng ilang stroke ng malas? Maabutin natin ito. Hindi ko maarak ng eksakto. Ngunit sigurado akong magiging sapat ang lakas nito para patayin tayong lahat ng walang awa. Sabi ng isang elder na nakaitim sa mahinang boses. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang matandang ito ay isang Earth Immortal mula sa isang major sekta na sumama upang protektahan ang mga nakababatang mahuhusay na alagad ng kanilang sekta. Ang maalab na kapaligiran sa karamihan ay biglang nauwi sa matinding katahimikan. Agad na napawi sa kanilang mga mukha ang mga nakakalokong ngiti. Karamihan sa mga magsasaka ay nabigla sa sinabi ng matanda. Alam nilang nagsasabi ng totoo ang matanda at lahat sila ay walang imak. Ito ay malawak na kinikilala na ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga Diyos ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa imahinasyon ng lahat. Sino man na minamaliit ang gayong kapangyarihan ay nakatadhana na magbayad ng mataas na presyo. Kung mayroon talagang mga labi ng mga espiritual na aura na iniwan dito ng mga Diyos mula noong sinaunang panahon. Iilan lamang ang maiiwan na nakatayo sa pulutong na ito. Karamihan sa mga magsasaka ay mamamatay dito. Ang kanilang buhay ay kinuha bilang sakripisyo para sa mga Diyos at hindi magkakaroon ng pagkakataong makalabas ng buhay. Para sa karamihan ng mga magsasaka, ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Well, sir, baka masyado ka lang nag-iingat. Paano maiiwan ang espiritual na aura ng mga Diyos sa gayong apresadong sansinukob at manatili dito ng napakahabang panahon? Kahit na mayroong isang hibla ng espiritual na aura ng mga Diyos sa isang lugar sa universo na ito. Ang napakalaking cosmic energy ay kailangan pa rin para sa pangangalaga nito sa katagalan. Nagdududa ang ilang kabataang magsasaka sa sinabi ng matanda at hinamon siya.
Tinalungat nila ang kanyang argumento. Na humagalpak ng tawa. Naisip nila na ang matanda ay naging masyadong maingat at masinop dahil sa kanyang katandaan. Hindi sila humanga sa karunungan ng kanyang mga salita. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito sa pag-uusap ng walang kaparerekon. Tara at tuklasin muna natin itong universe. Mukhang malaki ito at maaaring may napakaraming kayamanan na naghihintay sa atin. Ngunit huwag gawin ito sa pagmamadali. Dapat tayong maglaan ng oras at tuklasin ito ng mabuti. Hindi nagtagal. Umalis ang ilang magsasaka at nagsimula ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa Yellow Cosmos. Ginamit nila ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at agad na nawala. Sa sandaling iyon, gayunpaman, may biglang sumabog mula sa kung saan. Dustin, ikaw na maliit na magnanakaw. Bakit ka tumatakbo? Bumalik ka dito para sa iyong parusa. Hindi ka na dapat mabuhay ng isang segundo para sa lahat ng kalupitan na ginawa mo. Isang umuugong na boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Lahat ng mga magsasaka na naruroon ay napalingon kay Dustin pagkatapos nilang marinig ang boses. Wow! Parang magkakaroon ng magandang palabas. We'd better stay for this one. Maraming mga magsasaka ang nagpakita ng mapaglarong ngiti sa kanilang mga mukha. Sa oras na iyon, si Dustin ang kanyang tunay na sarili at hindi naramdaman ang pangangailangan na magkaila. Wala siyang dahilan sa kanyang kasalukuyang lakas at kakayahan. At kumpara sa mga magsasaka sa paligid niya, sapat na ang kakayahan niyang labanan ang sinuman sa kanila. Bilang karagdagan, nadama ni Dustin na medyo nasa bahay sa Yellow Cosmos. Ito ang pinakamalapit na maaari niyang makuha kumpara sa planetang Earth. Bakit magtatago at magkaila ang isang tao sa kanyang sariling mundo? Kaya ipinakita ni Dustin ang kanyang tunay na mukha sa lahat. Dustin, hindi ko ililibre ang buhay mo ngayon. Inihiling ko na palayain mo ang lahat ng aking mga tao sa lalong madaling panahon. Ngayon, sunod-sunod na mga galit na boses ang narinig. Maraming anino ang lumitaw sa langit at lumapit kay Dustin mula sa malayo. Lahat sila ay nagmula sa mga pangunahing sekta. May posibleng hindi bababa sa 6 o 7 pangunahing puwersa na lumalapit sa kanya. Mayroon ding ilang mga magsasaka na umasa sa puwersa ng mga pangunahing sekta na ito. Kabilang sa kanila, ang Moklan, ang Divine Sect, ang Underworld, ang Space Sect at ang Ghost Dom ay namumukod tangi bilang mga major. Sa gitna nila ay isang binata na may blonde na buhok, na sumugod kay Dustin kasama ang isang malaking grupo ng mga tao sa likod niya. Sa blonde na buhok na iyon at sa masiglang vital energy force. Napaka-posible na ang binatang ito ay mula sa Sun Palace. Bukod sa blonde boy, may isa pang gwapong binata na nakadilaw sa kanila. Siya ay sinamahan ng higit sa 10 lupa immortal. Ang binatang ito na nakadilaw ay tila nanggaling din sa isang malaking sekta. Tell me, Dustin, ikaw ba ang kumitil sa buhay ng aking nakababatang kapatid? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Malungkot at galit na sigaw ng binata na nakadilaw kay Dustin. Younger brother, sino ang younger brother mo? Bakit sigurado kang ako ang pumatay sa kanya? Natigilan si Dustin. Napakarami na niyang napatay na nilalang at mahirap para sa kanya na matindaan ang bawat isa sa kanila. Humph! You damn little bastard! Don't lie to me. You know what I'm talking about. Ang kapatid ko ang lalaking sumusubaybay sa 2 bastard mula sa Heaven Phoenix Race. Noon sa unang pagsubok, ang una, natapos na ang pagsubok. Ngunit hindi pa rin siya nagpapakita. Siguradong pinatay na siya. At ikaw lang ang walang puso para gawin iyon. Ngayon ay nakikita ko na ang 2 bastardo ng lahi ng Heaven Phoenix ay bukas sa iyong panig. Tiyak na may nangyari at pananagutan mo ito. Sabihin mo sa akin. Kapatid ko ba ang pinatay mo? Galit na galit ang binata na nakadilaw. Nanginginig sa emosyon ng boses at namumula ang mga mata sa galit. Itinuro niya ang isang lalaki at isang babae sa gilid ni Dustin na may hindi mabilang na galit. Ang galit ng binata. Ibinunyag ng mga salita kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, sa wakas ay nalaman na ni Dustin kung sino ang binatang ito na nakadilaw. Siya ay mula sa Wangfu clan.
Sa unang pagsubok, pinatay ni Dustin ang isang lalaki mula sa Wangfo clan na mainit na tumutugis sa magkapatid. From the Heaven Phoenix race, iniligtas niya ang dalawa mula sa pangangaso at pagpatay ng lalaking iyon. Noon, ang espiritual na marka ng kaluluwa ng isang Divine Realm Cultivator ay lumabas mula sa batang Wangfo. Na hinahabol ang magkapatid. Desidido siyang patayin sila. Kakabutihang palad. Ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng sinumang magsasaka ng Divine Realm ay hindi pinahintulutang umiral sa landas ng pagsubok. Hindi na kailangang sabihin. Ang marka ng espiritual na kaluluwa ay nabura ng direkta. Ngayon ang mga salita ng binata ay nagpaalala kay Dustin ng lahat ng nangyari. Ang lalaking nakadilaw na kausap mo ay ang pinakamatandang young master ng Wangfo clan. Ang bastard na pinatay mo noong unang pagsubok ay ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kanilang ama ay ang kasalukuyang patriarch ng Wangfo clan. Isang Divine Realm Master. I'm sorry. Nangyari lahat ng ito dahil sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Humingi ng tawad si Suzy kay Dustin at pinunan din siya ng ilan sa mga detalye. I understand. You are talking about that bullshit Wangfo guy. He was so shameless that he tried to molest an innocent girl. So I had every reason to kick his ass without mercy. Wala akong pagsisisi sa pagpatay sa kanya. That bastard deserved ito. Itinaas ni Dustin ang kanyang ulo upang tingnan ang binata na nakadilaw. May mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Humph! Inaanyayahan mo si kamatayan sa iyong pintuan. Dustin! Anong lakas ng loob mong ipatong ang iyong mga kamay sa isang miyembro ng Wangfo clan natin? Tisiguraduhin kung magbabayad ka ng mabigat na halaga para sa pagkakamaling ito. Dumagundong ang binata na nakasuot ng dilaw na damit. Namumula ang mukha sa galit. Umagalpak ng sarkastikong tawa si Dustin. Oo, ginawa ko yon. So ano, tatingin mo mas magaling ka at ang mga miyembro ng iyong clan kaysa sa iba? Alam mo kung ano, marami sa mga biktima ko ay nabibilang sa ilang nangungunang puwersa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat mo na lang itanong mo sa mga taong ito. Tagot ni Dustin sabay kibat ng balikat. Nagsasabi siya ng totoo. Maraming mga pangunahing miyembro ng malalaking puwersa tulad nina Prinsipe Erwin at Prinsipe Pierre mula sa Underworld at maging si Abraham mula sa Muklan ay brutal na namatay sa kanyang mga kamay. Bukod dito, si Darby, isang batang talento ng lahi ng Tombay mula sa Ghost Dome ay naging isang tapat na alipin na gagawin ang lahat para kay Dustin. Kaya naman, hindi isang bagay na nakakagulat na hindi naisip ni Dustin na malaking bagay na tapusin ang isang miyembro ng tinatawag nitong Wangfo clan. Ang taong ito sa Dustin ay nagsasabi ng totoo. Siya ay walang takot at hindi natatakot na harapin ang kamatayan. Siya ay nakagawian na patayin ang core. Mahuhusay na disipulo ng mga pangunahing puwersang iyon ng malupit. Nakakahiya na nawalan tayo ng napakaraming mahusay na namumuko. Mga talento sa sansinukob sa kanyang walang awa na mga kamay. Malupit na halimaw talaga si Dustin. Wala talaga siyang puso. Damn it, mukhang sikat siya sa pagpatay sa mga alagad ng makapangyarihang puwersa. Maraming kalahok na nanunood ng eksenang ito. Nagbulungan sa isa't isa. Kinailangan nilang malupit na tanggapin ang husay ni Dustin. Kailangan kong aminin na si Dustin talaga ay nagtataglay ng isang pambihirang talento. Sa totoo lang, may parte sa akin na humahanga sa kanya. Baka sa ilan sa mga mukha nila ang paghanga na pilit nilang itinatago sa kanilang mga iniisip. Anak ka, mula ngayon, ikaw na ang numero 1 kalaban ng ating Wangfo clan. At hahabulin ka namin tulad ng halimaw mo. Ang mga miyembro ng iyong pamilya ay haharap din sa parehong kapalaran. Ang mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos, ang lugar ng iyong kapanganakan, ay haharapin ang galit ng aming angkan. Ako, si Gerald Wangfo, ay sumusumpa na kapag natapos na ako dito at nakauwi na ako, magpapadala ako ng mga tropa para salakayin ang Fallen Immortal Cosmos. Galit na deklara ng lalaking nakadilaw. Naglabas siya ng mabigat na enerhiya na umiikot sa paligid niya para ipakita ang kanyang sarili. Galit. Ang Wangfo clan ay isang malakas na puwersa at ang isa sa mga miyembro nito ay nasa Divine Realm.
Habang ang Fallen Immortal Cosmos ay mahina kung ikukumpara. Hindi magiging mali na sabihin na ang Wangfu Clan ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang Fallen Immortal Cosmos. Kung ganoon, hindi kita hahayaang makaalis dito. Sabi ni Dustin sa malamig na boses. Ngunit nagngangalit ang kanyang mga mata. Tawa ng tawa ang unang kahalili ng Divine Sect. Na para bang may nagmamay-ari. Napalagay ko hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ipadala ang iyong hukbo upang lipulin ang Fallen Immortal Cosmos. Mr. Wangfu, bago tayo pumasok sa daanan. Kami at ang tatlong malalakas na puwersa ay nagpasya na magpadala ng magkasanib na hukbo upang salakayin ang Fallen Immortal Cosmos. Aniya, na tumingin ng masama kay Dustin. Nawala ang tibok ng puso ni Dustin habang pinoproseso niya ang piraso ng impormasyong ito. Ang Divine Sect, ang Mo Clan, ang Underworld, at ang Space Sect ay ang pinakamahusay sa 3,000 malalaking mundo pati na rin ang 3,000 maliliit na mundo. Tila ay mga sinaunang puwersa na umiral sa loob ng maraming milenye. Ngayon ang 4 na puwersa ay nagpadala ng isang nagkakaisang hukbo upang salakayin ang isang mahinang cosmos. Ito ay tulad ng isang labanan sa pagitan ng 4 na tigre at isang sanggol na tupa. Kahit na ang isang mangmang na hanggal ay magagawang timbangin ang mga posibilidad. Hindi maiwasan ni Dustin na mag-alala tungkol sa kinabukasan ng Fallen Immortal Cosmos. Mabuti na lang at nandoon si Peterson the Taoist Ancestor. Si Master Hair ay babalik din doon gaya ng kanyang ipinangako. Naku, wala na akong magagawa. Sana mapangunahan nilang dalawa ang ating mga tauhan para labanan ang tropa ng 4 na puwersang ito. Isang tahimik na dasal ang binigkas ni Dustin sa kanyang isipan. Napakaraming tao ang pinapahalagahan ni Dustin na manirahan sa Fallen Immortal Cosmos. Kung may mangyaring masama sa kanila, hindi kakayanin ni Dustin. Gayunpaman, alam niyang wala na siyang magagawa ngayon. Gustuhin man niyang bumalik, imposibleng makahanap siya ng daan pauwi ng mabilis. Noong nasa Fallen Immortal Cosmos siya noon. Gusto niyang pumunta sa Yellow Cosmos dahil doon matatagpuan ang Earth. Gayunpaman, pagdating niya sa Yellow Cosmos, ang kanyang mga iniisip ay lumipad patungo sa Fallen Immortal Cosmos. Nagtawanan ang mga tao mula sa 4 na puwersa. Kabilang ang Mo Clan, ang Underworld, ang Divine Sect at ang Space Sect nang mahuli nila ang nag-aalalang hitsura sa mukha ni Dustin. Tapagharap sa pag-atake ng ating magkasanib na hukbo, walang duda na ang Fallen Immortal Cosmos ay mawawasak. Nagsisisi ka ba na lumaban ka sa amin ngayon? Gago! Ang iyong cosmos ay napapahamak dahil sa iyo. Tangkilikin ang mapait na lasa ng desperasyon at panghihinayang. Sabi ng isang talentadong binata mula sa Divine Sect bago tumawa ng malakas. Ang tagumpay ay matamis. Ang lahat ay nakatuon ang kanilang mga mata sa isang tahimik na Dustin. Ang kanyang sakit ay nagdulot sa kanila ng matinding kagalakan. Isa pang lupang walang kamatayan ng Underworld. Let a triumphant smile creep up on his face. Dustin, nagsisisi ka na sa mga kalokohang ginawa mo. Diba? Napagtanto mo na sa wakas na isa kang barbaric brute at hindi mo dapat kami ginulo. Magbabayad ang iyong cosmos sa iyong mga pagkakamali. Sabi ng Earth Immortal. Habang nakatingin kay Dustin na halatang naiinis. Takasama ang palad. Medyo huli na para pagsisihan ang lahat ng nagawa mo. Sa palagay ko, ang aming mga sundalo ay dapat na naglilinis sa larangan ng digmaan habang kami ay nagsasalita. Bueno. Bago ako pumunta rito, narinig ko mula sa isang elder ng aking angka na gagawin nila ang lahat ng mga lalaking bilanggo ng Fallen Immortal Cosmos na mga menero at gagawin natin ang mga babaeng bilanggo na manatili sa militar at magpapasaya sa ating mga sundalo. Alam mo kung ano ang mangyayari sa iyong mga babae. Dustin, they will become cheap slots and any man can sleep with them. Isang binata mula sa Mo Clan na naghihiganti kay Dustin. Isang gininto ang pagkakataon para makabawi sa kanya para sa isang pagbabago. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na ilabas ang kanilang galit at kulitin si Dustin sa kanilang puso. Sa makatuwid, ang lahat ng mga tao, mula sa 4 na puwersa, ay tumawa ng malakas. Ang kanilang mga tagay ay may halong kay-abangan at tagumpay.
Ngayon kahit na ang ibang tao ay malalaman na ang kahihinatnan ng pakikialam sa atin. I don't think any of them will have the nerve to offend us again. Sabi nila sa sarili nila. Sa di kalayuan, nakaramdam din ng takot ang mga taong nanonood sa kaguluhang ito. Muli nilang sinabi sa kanilang sarili na huwag pukawin ang mga tao ng apat na makapangyarihang puwersa kung hindi. Sila rin ay mahihirapan. Sa puntong ito, biglang nagdilim ang mukha ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang binata na kabilang sa muklan. Ito rin ang lalaking nagsabi na ang mga asawa ni Dustin ay gagawing puta at mapipilitang makipagtalik sa sinumang lalaki. Masyadong malayo ang pagkakatulak ni Dustin sa sinabi niya. Kahit alam ni Dustin na ang mga banta na ito ay malamang na ginawa lamang para galitin siya. Gusto pa rin niya itong sibakin. Hindi kinaya ni Dustin na may mang-insulto sa kanyang mga asawa. Pumunta ka sa impyerno. Walang pakialam na sabi ni Dustin na walang indikasyon kung ano ang susunod. 1/3. Isinaaktibo niya ang omnipotent lightness at tumakbo patungo sa binatang iyon ng muklan. Matapos makapasok si Dustin sa Golden Immortal Realm, ang omnipotent lightness na pinakawalan niya ay naging mas mabilis. Kasabay nito, inipon ni Dustin ang kanyang mabigat na pisikal na lakas upang tulungan siyang gumalaw. Bilang resulta, nagawa niyang makamit ang isang hindi kapani-paniwalang mataas na bilis. Dahil sa kanyang nakakatakot na pisikal na lakas, saan man siya pumunta, ang espasyo ay gumuho, na nag-iwan ng mga itim na bitek sa espasyo. Talagang nakakatakot ang eksenang iyon. Bago siya makarating malapit sa kanyang target, pinaandar ni Dustin ang kanyang omnipotent bodily skill at bumuo ng isang napakalaking kamay. Ang kamay ay direktang naninangil sa kanyang target. Tulong! Natakot ang binata ng mukla nang makita ang abnormal na momentum ni Dustin. You brat! Huwag kang ngang makulit! Tigaw ng isang Earth Immortal ng muklan. Napakalapit niya sa takot na binata. Napagtanto na ang kanyang miyembro ng clan ay nasa panganib. Ang Earth Immortal ay naghatid ng suntok sa higanteng kamay ni Dustin. Isang puting tigre ang sumulpat mula sa kamao ng immortal na lupa. Ibinaling nito ang ulo at umungol ng malakas. Napakalakas ng boses nito. Nayanig ang buong kalawakan. Gayunpaman, dinurog ng kamay ni Dustin ang puting tigre na iyon sa 1,000,000 piraso sa isang tibok ng puso. Pagkatapos noon, hinawakan ni Dustin ang binata ng muklan gamit ang kanyang napakalaking kamay at dahan-dahan siyang sinakal. Madaling matatalo ni Dustin ang mga master sa Earth Immortal Realm na umaasa lamang sa kanyang pisikal na lakas. Kung tutuusin, nakalunok na siya ng halos 2,000 panloob na core ng halimaw. Ang isang ordinaryong lupa na walang kamatayan ay hindi katugma para sa kanya. Anong sinabi mo? Na hindi kita dapat ginulo. So, sa tingin mo ba ako ay isang nobody? At kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin? Pinagsisisihan mo ba ang pag-insulto sa akin at sa mga pamilya ko? Itinaas ni Dustin ang binata ng muklan at tinitigan ang mukha nito na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Dustin! You bastard! Ikaw! Palayain mo na ako! Ang binata na nanginginig sa hawak ng higanteng kamay ni Dustin ay natakot nang mamatay nang magsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa kabila noon ay nagpanggap siyang matigas. Biglang isang malakas na tunog. Ingay ang nakatawag ng atensyon ng lahat ng tao. Nagsimulang umagos ang mabahong likido mula sa pantalon ng binata. Naiihi na siya sa pantalon. You know what? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang isang bagay para sigurado. Walang pwedeng manggulo sa akin. Ngayon, papatayin ko kayong lahat. Malisyosong sabi ni Dustin. Nasaktan ng husto ang ego ni Dustin sa mga miyembro ng makapangyarihang puwersa na ito. Galit na galit siya na hindi kailanman. Kung hindi siya gumawa ng isang bagay, mababaliw siya. Ang pangalawang Dustin ay natapos ang kanyang mga salita. Hinigpitin niya ang kanyang hawak at ang binata ng muklan ay sumabog sa isang ambon ng dugo. Ikaw ay naghuhukay ng sarili mong libingan. Ikaw na munting bastard. Tigaw ng immortal na lupa ng muklan. Nakumukulo sa galit. Siya ang nagtangkang iligtas ang binata. Nakamamatay lang ni Dustin.
Siya at ang iba pang miyembro ng Muklan ay pinandilatan ng mata si Dustin na may matinding sama ng loob. Ilang saglit lang kanina, pinagtawanan siya, kasama ang mga tao mula sa iba pang tatlong puwersa. At ipinahayag na walang sino man ang kayang manggulo sa kanila. Ngunit ngayon ang isang pangunahing miyembro ng Muklan ay namatay lamang sa mga kamay ni Dustin nang walang kahit kititing na pagkakataong lumaban. Ito ay isang lubos na kahihiyan at kahihiyan para sa kanila. Habang winawagayway ni Dempsey ng Muklan ang kanyang kamay. Ang pana sa kanyang likod ay lumipad at dumapo sa kanyang palad. Bush! 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 Sa isang solong layunin at pagpapakawala. Nagpaputok siya ng isang dosenang mga araw patungo kay Dustin. Sa isang masamang ngiti, binuksan ni Pierce ang kanyang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Ang mata ay naglabas ng hindi mabilang na itim na ilaw na sinag na nakadirekta kay Dustin. Sa sumunod na segundo, isang maitim na kabaong ang lumabas sa kung saan at tumakbo din patungo sa kanya. Ang kabaong ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Parang walang tigil na naglalabas ng galit ang mga tao sa underworld kay Dustin. Napatay mo ang napakaraming miyembro namin. Malaki ang utang mo sa amin. Higit pa sa mabilang o may isip mo. Tapusin na natin ang kalokohang ito. Tatapusin ka namin. Mula sa itim na kabaong ay nagmula ang madilim na umaalingaw-ngaw na boses ni Prinsipe Kamo ng underworld. Dugo para sa dugo. Pinatay mo ang aking kapatid. Ngayon ay babayaran kita niya ng sarili mong buhay. Anak ng isang aso. Galit na galit ding sigaw ni Gerald ng Wangfo clan. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang espada patungo kay Dustin. You all talk too much. Let's just do this. Give me all you've got. May iba pa bang gustong magpaalam sa universe ngayon? Tara, sabay-sabay kayong umatake sa akin. Ay dun wala akong buong araw para labanan ka isa-isa. Panunuyan ni Dustin. Natigilan ang lahat sa kanyang malakas na boses. Nawala na ba sa isip ang anak ng patutot na ito? O may death wish ba siya? Clearly this boy is delusional. So gusto niyang hamanin lahat ng masters dito ng sabay. Nagbulungan lahat ng kalahok. Naisip nila na labis na binibigyan ng kredito ni Dustin ang kanyang sarili at hindi niya alam ang sinasabi niya. Mabuti. Iyan ang gusto naming marinig mula sa iyo. Maghanda ka, dahil ngayon ang iyong katapusan. Ikaw na mahina mula sa karumaldumal na universo. Tigaw pabalik ng unang kahalili ng Divine Sect kay Dustin. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong. At isang gintong kutsilyo ang lumabas sa kanyang soul sea. Naglabas ito ng malalakas na golden energy waves. Sa ikalawang pagsubok, nakatakbo siya sa isang sinaunang kuweba ng isang master ng espiritual na lahi at nakakuha ng mahalagang likas na yaman. Mataas na uri ng mga table task. Mataas na uri ng mga kayamanan ng mahika at maging ang mga lihim na kasanayan ng espiritual na lahi. Ang maliit na gininto ang kutsilyo ay isa sa pinakamakapangyarihang kayamanan ng mahika na nauugnay sa espiritual na enerhiya ng kaluluwa na natagpuan niya doon. Dustin, ibigay mo ang aming minanang magic treasure ang spaceship. Now, hiling ng banal na anak ng SpaceX. Isang sliver ring ang lumutang sa kanyang katawan habang sumasayaw sa hangin ang mga ron sa paligid nito. Ang mga ron na ito ay ginawa mula sa mga batas ng espasyo. Sa isang iglap, nalock ang espasyo kung saan sila naroroon. Kahit na ang binata na may gininto ang buhok mula sa Sun Palace ay hinabi ang kanyang mga kamay at ginawa ang kanyang hakbang laban kay Dustin. Naglabas siya ng walang katapusang gininto ang liwanag na sumugod patungo kay Dustin. Swoosh! 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 Sa sandaling iyon ay mabilis na papalapit kay Dustin ang mga palaso ni Dempsey. Hinabi ni Dustin ang kanyang mga kamao sa hangin at ang mga palaso ay huminto sa himpapawid at bumagsak na parang mga posporo bago nila siya maabot. May iba pa bang gustong humamon sa akin? Someone who has actual power and skills. Not this childish tricks you're throwing at me. I'm right here waiting for you. Malakas na sabi ni Dustin. Lahat ng kalahok na naruroon kasama na ang mga walang problema kay Dustin ay natulala at hindi makapaniwala sa narinig. Baliw. Mayabang na bastard. Naisip nila. Higit pa. Tigaw ni Dustin habang humahakbang. Sa susunod na minuto,
Isang batang talento mula sa Divine Sect ang bumungad sa kanya na may dalang purple na martilyo sa kanyang kamay. Nang ihagis niya ito sa harap, lumaki ito ng lumaki habang tinatahak ang daan patungo sa Dustin. Naramdaman ni Dustin na hindi na kailangang umiwas. Hinampis niya ng kanyang kamay ang dambuhalang martilyo. Ibinalik iyon sa amo nito na hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-react. Hindi niya inaasahan na ang sarili niyang martilyo ang gagawa nun. Tinitigan niya lang ito ng ilang segundo bago nito binasag ang kalahati ng katawan niya. Bush! Ang batang talento ay labis na natakot na siya ay tumalikod at tumakas. Kasama ang anumang natitira sa kanya. Hindi man lang ng ahas na gumawa ng tunog. Itong Dustin na lalaki ay masyadong mabigat. Tinira niya ang best move ko sa isang strike. Wala akong pagkakataon laban sa kanya. Naisip ng tumatakbong binata. Natakot at bigo. Takalahati na lang ng kanyang katawan ang natitira. Napakatagal bago siya gumaling at muling gumaling. Pinalak ni Dustin na bugbugin siya hanggang mamatay sa isa pang suntok. Ngunit pinalitan ng 4 na Panginoon ang binata at sinumpa siya. Dahil sa pagkagambala sa kanyang 4 na bagong umatake. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pakawalan ng binata. Ikaw ay patay na karne. Tigaw ng unang kahalili ng Divine Sect. Tumenyas siya na ilunsad ang kanyang golden-colored halberd kay Dustin. Habang ang kanyang sandata ay kumari pa patungo sa target nito. Nagbuga ito ng nakakasilaw na gintong mga ilaw. Nararapat siyang tawaging pinakamakapangyarihang kahalili ng Divine Sect. Ang kanyang pag-atake ay malakas at nakamamatay. Come on! Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin. Inilabas ni Dustin ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas. At pagkatapos ay pinakawalan ang Divine Fist skill. Hindi man lang siya mukhang balisa. Lalo pa siyang nagbanta. Ito ay isang normal na araw ng trabaho para sa kanya. Inindayog niya ang halberd na inilabas ng unang kahalili ng Divine Sect. Sa isang kisap mata, tumama ang kamao niya sa halberd at marahas na yumanig ang buong paligid. Ang halberd ay ipinadala sa paglipad. Dumudugo ang palad ng unang humalili at napunit ang balat sa pagitan ng kanyang mga daliri dahil sa impact. Nanatiling walang takot ang ekspresyon ng kanyang mukha ngunit namula ang kanyang mga mata. Tinusubukang tiisin ang sakit. Ay nako! Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paghingal ng lahat sa pagkamangha. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Sa wakas ay dumating sa paningin ni Dustin ang itim na kabaong na pinakawalan kanina. Isang hukbo ng mga kalansay ang lumabas mula rito. Ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay at lumitaw ang mahiwagang magnetic mountain na napapalibutan ng 9 na patak ng celestial star water. Lumipad ito patungo sa mga kalansay. Ang mahiwagang magnetic mountain ay nagbuga ng pilak na liwanag. At ang mga kalansay na nadikit sa liwanag ay sumabog sa 1,000,000 piraso. Kung mas mataas ang naabot ng kanyang vital energy realm, mas ma-maximize ni Dustin ang potensyal ng mysterious magnetic mountain dahil may kakayahan itong lumikha ng mas mahiwagang magnetic light at misteryosong magnetic field. Dahil naabot na ni Dustin ang antas ng Golden Immortal Realm, ang mga pag-atake ng mysterious magnetic mountain ay mas malakas. Bukod dito, mayroong 9 na patak ng celestial star water na nakapalibot dito. Halos hindi na mapigilan ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawa. Nakipagsagupaan ang mahiwagang magnetic mountain sa itim na kabaong. Ang kabaong ay pinadala ng mabilis pabalik sa pinanggalingan nito. Bam! Bumukas ang takip ng kabaong at natapon si Prince Camo ng Underworld. Nagawa niyang tumalon at dumapa sa kanyang mga paa. Ngunit namula ang kanyang mukha dahil sa galit. Hindi pa tayo tapos. Panoorin mo ta. Bakla ka. Isang Earth Immortal ang nagwagayway ng kanyang saber kay Dustin. Hindi pinansin. Pumikit si Dustin at itinoon ang pansin sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, ang makapal na pulang string ay bumaril mula sa kanyang soul sea at nilamon ang bagong assailant. Ang immortal na lupa ay biglang umayos at tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok. Nakatingin lang ang lahat habang ang kanyang mga mata ay pumikit at pagkatapos ay nahimatay siya at nahihilo. Ang kanyang enerhiya at ang kanyang buhay ay naubos sa kanya at ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nawasak magpakailanman. Mamatay. Nakamit ni Dustin ang buong potensyal ng omnipotent lightness.
na nagbigay daan sa kanya na makagalaw sa pambihirang bilis. Naiwasan niya ang mga pag-atake ng kanyang malalakas na kalaban at naabot niya ang isa pang master sa Earth Immortal Realm. Tinuntok siya hanggang sa mamatay. Patayin. Isang mabangis na hayop ang tumakbo patungo kay Dustin. May isang stela na may mga sinaunang inukit dito na lumulutang sa itaas ng ulo nito. Kasabay nito, sa pagitan ng mga kilay nito, may isang mata na bumukas at bumulwak ang makapal na itim na ilaw. Ito ay ang mata ng Ghost Dome Ancestor. Ang nakakatakot na mukhang hayop ay ang orihinal na anyo ni Pierce. Siya ay kilala bilang ang batang mahuhusay na prodigy ng lahi ng Tombay. Nang makita ang kakilakilabot na lakas na ipinakita ni Dustin, nagpasya siyang ipakita ang kanyang orihinal na anyo upang mapakinabangan niya ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan. At lumaban ng buong lakas. Bilang tugon, agad na tinawag ni Dustin ang espiritual na dragon. Ang dragon ay umungal at sumugod patungo sa stela na lumalamon sa kaluluwa sa itaas ng ulo ng hayop. Sa soul sea ng Dustin, ang espiritual na puno ay yumanig. At iniunat ang mga sanga nito upang sumama sa pag-atake sa stela. Sa pagharap sa dobleng pag-atake mula sa espiritual na puno at sa espiritual na dragon. Ang stela na lumalamon sa kaluluwa ni Pierce ay The Hollow. Naiwan itong walang pagpipilian kundi ang umatras. Umungol si Dustin at itinaas ang sarili upang ipatawag ang kanyang pisikal na lakas at pinakawalan ang Divine Fist skill. Siya dashed forward, at naabot ang mabangis na hayop. Suntok ito ng malakas, sa pagkuha ng lahat ng epekto. Ang halimaw ay pinaalis. Ang mga itim na kaliskis nito ay nasimot at sunod-sunod na nalaglag sa katawan nito. Ang maitim na dugo ay itinapon sa paligid. Sa buong kalawakan, hindi pwede ito. Paano ito magiging posible? Ang kanilang nasaksihan ay bumulagta sa lahat. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Dustin ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming malalakas na cultivator mula sa iba't ibang nangungunang puwersa na umaatake sa kanya. Hindi siya natakot. Alam na siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa sinuman sa kanila. O kahit na lahat sila ay pinagsama. Napatay at nasugatan pa niya ang kanyang mga kalaban. Ang mga kabataang mahuhusay na lalaki mula sa mga puwersang iyon ay kilalang kilala sa 3,000 malalaking mundo at 3,000 maliliit na mundo. Bukod dito, sila ay itinuturing na pinakamahusay na mga batang magsasaka, na may pinakamalaking potensyal sa hinaharap. Ang mga kabataang talento na iyon, tulad ng lahi ni Pierce ng Tombay at ang unang kahalili ng Divine Sect ay itinuturing na pinakamahalagang miyembro sa kanilang puwersa. Sila ang pinakamalamang na maging susunod na mga pinuno ng kanilang mga tao. Kung mabilis at maayos ang pag-unlad, nakatadhana silang maging big shot sa sarili nilang mundo. Gayunpaman, sa labanan na kasalukuyang nagaganap, sila ay nasugatan ng isang tao mula sa isang mababang cosmos. Matapos tanggalin si Pierce, muling na-activate ni Dustin ang Omnipotent Lightness. Habang ang apat na mahuhusay na kabataang lalaki mula sa mga nangungunang puwersa ay nabigla pa rin. Pinugbog niya sila hanggang sa mamatay. Damn it, go! All of you, go get this asshole. Tama, masyadong walang awa ang bastos na ito. Atakihin mo siya ng lahat ng mayroon ka at ibagsak mo siya. Ang mga tao mula sa mga pangunahing puwersa ay nagngangalit sa galit. Hindi sila makagalaw. Nangangati na sumulong at atakihin si Dustin. Ang lahat ng mga immortal sa lupa. Ang mga mahuhusay na binata at maging ang mga tunay na immortal at gininto ang immortal mula sa makapangyarihang mga puwersa ay dumagsa patungo sa Dustin. Siya ay napakahusay sa espiritual na pag-atake ng kaluluwa at nagtataglay ng kakilakilabot na pisikal na lakas. Huwag mo siyang labanan o lalapit sa kanya kung gusto mo pa ring makita ang liwanag ng araw. Gamitin ang iyong mga magic treasures o mga lihim na kasanayan upang salakayin siya. Ngunit gawin mo sa malayo. Isang makaranasang master sa Earth Immortal Realm ang sumigaw sa lahat. Sa ngayon, naging away na ito ni Dustin at ng lahat ng masters. Ipinadala na ni Dustin ang kanyang mga kasama ang Heavenly Majestic Pot at Violet sa Slave Tower at sinabihan silang manatili sa loob hanggang sa matapos ang laban. Sa nangyaring laban,
Sunod-sunod na nailabas ni Dustin ang mga genuine Immortals, Golden Immortals at maging Earth Immortals. Makalipas ang isang oras, medyo napagod siya, kaya tumalikod siya at iniwan ang lahat ng iba pa. It has been a great fight. You are all awesome. But I'm done here. Next time, lalabanan ulit kita. Isang simpleng saludo ang ibinigay ni Dustin. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng napakaraming makapangyarihang magsasaka. Sa wakas ay nakaramdam ng pagod si Dustin. Ayaw niyang sumuko sa lahat ng panggigipit at wala siyang intensyon na mamatay kasama sila. Inilabas ni Dustin ang spaceship at pumasok. Sa isang iglap, nadulas ang barko sa kalawakan at wala nang makita. Sa pakiramdam na nalinlang. Ang iba pang malalakas na puwersa ay umuungal ng galit na galit. Na nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Dustin. Matapos maalis ang kanyang mga kaaway. Malayang gumala si Dustin sa universo. The star cluster where the Earth is located is called the galaxy. Well, I have to find the galaxy first. And then I can find the solar system before I can locate Earth. Bulong ni Dustin sa sarili sa barko. Sa loob ng ilang oras, naglakbay siya ng daan-daang milyong milya sa kalawakan, na dumaan sa mga bituin at planeta. Ang ilan ay patay na, at ang ilan ay puno ng buhay. Habang naglalakbay si Dustin sa universo, ang iba pang mga magsasaka ay nagkalat din at ginalugad ang malawak na universo na nasa harapan nila. Pumasok sila sa lihim na daanan na may mataas na inaasahan na magkaroon ng pagkakataong mahanap ang tarangkahan patungo sa hometown ng mga Diyos. Ngayong sila ay mapalad na makabisita sa Yellow Cosmos. Karamihan sa mga kalahok ay nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ng hometown ng mga Diyos sa sansinukob na ito. Maaari umanong bumisita ang mga tao sa bayan ng mga Diyos hanggat matatagpuan nila ang tarangkahang patungo dito. Kung sila ay pinalad na mahanap ito at sa huli ay matupad ang kanilang pangarap na itanim ang kanilang mga paa sa sagrado at maalamat na lupain ng hometown ng mga Diyos. Magkakaroon sila ng pambihirang pagkakataon na makuha ang pagpapahalaga ng mga banal na Diyos at maaaring maging kanilang kahalili. Kung ito ay magkatotoo, sila ay magiging walang kamatayan at magiging malaya mula sa mga limitasyon ng mortal na mundo magpakailanman at mabubuhay kasama ng makapangyarihang mga Diyos. Nasulyapan nila ito sa pamamagitan ng mga cultivator ng Divine Realm sa sarili nilang mundo. Lahat sila ay nakatayong mataas at sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang isang universo. Gayunpaman, magiging ibang kwento kung ang mga Diyos mismo ang kanilang hinarap. Sa kasong ito, sila ay mahina at hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam. Sa sandaling ang isang cultivator ay naging kahalili ng isang Diyos. Kahit na ang kahanga-hangang mga master sa Divine Realm ay walang magagawa kundi ang magpakumbaba at lumuhad sa harap niya. Hindi katakataka na ito ang pangarap ng bawat magsasaka at kunin nila ito bilang isang beses sa isang buhay. Gininto ang pagkakataon. Dahil sa pagganyak na ito, ang lahat ng mga magsasaka ay abala sa paggamit ng kanilang mga mapagkukunan at kakayahan sa pagsisikap na hanapin ang pintuan patungo sa hometown ng mga Diyos na nakatago sa isang lugar sa universo na ito. Ang bawat isa ay umaasa na gumawa ng ilang uri ng pag-unlad. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod. Hindi nakibahagi si Dustin sa mainit na paghahanap na ito. Siya ay nahuhumaling sa kanyang sariling pangunahing prioridad na naging kanyang misyon. Tinamahan ng Heavenly Majestic Pot, Violet at ilang iba pang mga kasama. Tinusubukan nilang hanapin ang Earth sa nalalanta na universo na ito. Bagamat ang espiritual na enerhiya sa sansinukob na ito ay naubos na at walang mga batas na dapat sundin. Ang espasyong nasasakupan nito ay hindi maihahambing na malaki, na puno ng sunod-sunod na kumpol ng bituin. Ito ay nakaunat sa lahat ng direksyon. Hanggang sa nakikita ng mata at tila walang katapusan. Sa unang 4 na araw, dumaan si Dustin sa mga star cluster na ito. Gayunpaman, wala sa mga ekspedisyon na ito ang nagbunga ng anumang kapaki-pakinabang. Walang bakas ng buhay sa alinman sa mga kumpol ng bituin na kanilang napuntahan o nadaanan. Sa 5 araw, pinamunuan ni Dustin ang kanilang sasakyan sa isang malawak na mabituing kalangitan. Ito ay mas desyerto kaysa sa iba pang mga kumpol na dati nilang sinuri.
Ang mahiwagang universo na ito ay parang lanta at gusot na libingan. Tuyo at walang buhay. Wala doon maliban sa walang hanggang lamig at dilim. Habang lumalalim sila, wala ng mga planeta o bituin na makikita sa abot tanaw. Isang walang laman at itim na screen lamang ang nasa harapan. Napakadilim na nakakabulag at nakakabingi ang katahimikan. Walang ibang naririnig si Dustin at ang kanyang team kundi ang tunog ng kanilang sariling paghinga. Walang iba kundi isang desyerto na kawalan. Sa ikawalong araw, sa wakas ay tinawid ni Dustin ang desyerto na madilim na espasyo ng universo. Kauna ay nakakita sila ng maliliit at malabong kurap ng liwanag. Habang sila ay patuloy na gumagalaw, ang mga ilaw ay nagsimulang maging mas malinaw at mas kitang-kita. Hindi nagtagal, nakatitig sila sa ningning ng isang kumpol ng mga matingkad na bituin na may maringal na enerhiya ng bituin. Ano te, may kakaiba dito sa star cluster. Pakiramdam ni Dustin ay parang sinuspinde ang kanyang puso. May nangyari. Habang nagko-concentrate siya, naramdaman niya ang isang siksik na espiritual na enerhiya sa loob ng star cluster. Bukod dito, natagpuan ni Dustin na ang mga batas ng kumpol ng bituin na ito ay lubos na misteryoso sa kanya. Sa kanyang malalim na paglilinang batay sa mga batas at kaayusan. Nabigo si Dustin na malaman kung ano sila dito. Ito ay masyadong kakaiba. Ito ay tulad ng isang wika na walang nagsasalita o naiintindihan. Ipinakita ni Dustin ang omnipotent lightness at pumasok sa star cluster ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nakahanap siya ng magandang lugar upang maupo ng naka-cross-legged sa mabituing kalangitan. Nagpapatahimik at naglalabas ng kanyang espiritual na pakiramdam upang subukan at pag-aralan ang mga batas doon. Puff! Ilang sandali pa ay bumulwak si Dustin ng isang subo ng dugo. At namutla ang kanyang mukha. Mukhang may isang napaka-kakaibang batas sa likod ng mabituing kalangitan na ito. Hindi nito gustong magsiyasat pa ako. Isang nakakatakot na pakiramdam ang damaloy sa buong katawan niya. Nagmamadali niyang binawi ang kanyang espiritual na pakiramdam at tinalikuran ang ideya na subukan itong muli. Agad na nag-practice si Dustin ng Phoenix Nirvana skill at nakabawi ang kanyang katawan makalipas ang ilang sandali. Naramdaman niya ang ilang puot kanina, na para bang handang magdulot ng sakit at pagdurusa. Ano? Niloloko mo ba ako? Biglang tumingin ng diretso si Dustin nang walang pilik mata. Ito ba? I can't believe it. Is this the Big Dipper? Tigaw ni Dustin sa nanginginig na boses. Sa malawak na mabituing kalangitan sa kanyang harapan. May 7 bituin na napakaliwanag. Kung ikukumpara sa iba pang mga bituin sa kalavikang ito, ang kanilang mga aura ay pinag-ugnay at konektado sa isa't isa. Na parang gumagawa ng natatanging pagbuo ng kutsara. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Si Dustin ay humakbang pasulong. Gusto niyang tingnan ito ng malapitan kung ito nga ba ang nasa isip niya. I can't be wrong. This is the Big Dipper. I can't believe it. Tigaw ni Dustin. Tuluyan na siyang nadala, bago bumalik ang kanyang kapalaran. Si Dustin ay nag-aral sa kolehiyo. Nakatanggap ng disenteng edukasyon at nakatanggap ng diploma. Habang nasa kolehiyo, ginugol ni Dustin ang karamihan sa kanyang oras sa pagbabasa. At nagbasa siya ng mga libro mula sa iba't ibang larangan. Kabilang ang ekonomiya, kasaysayan, filosofiya, astronomiya at heograpiya. Hindi na kailangang sabihin. Nakaipon siya ng sapat na kaalaman na nakatulong sa kanya ng maraming beses sa iba't ibang pagkakataon. Sa sandaling ito, sigurado si Dustin na ang 7 malalaking bituin sa harap niya ay ang konstelasyon na kilala bilang Big Dipper. Malaki ang papel ng Big Dipper sa pag-unlad ng sibilisasyon ng tao. Lalo na noong sinaunang panahon. Ang mga ninuno ni Dustin ay nagsasabi kung anong panahon ito ayon sa kung saan nakaturo ang hawakan ng Big Dipper. Nang tumuro ito sa silangan. Walang alinlangang tagsibol. Kapag ito ay nakaturo sa timog. Ito ay tag-araw. Kapag ito ay nakaturo sa kanluran. Ito ay taglagas. Kapag ito ay tumuro sa hilaga. Ito ay taglamig. Bukod dito, itinuring ng Taoism ang Big Dipper bilang sakuna na nagtataboy ng mga banal na nilalang. Na nanirahan sa 7 palasyo sa Big Dipper.
Ang 7 palasyong ito ay ang 7 bituin na bumubuo sa kilalang konstelasyon. Ang Big Dipper Immortals ay ang mga banal na nilalang na sinasamba ng mga tagasunod ng Taoismo. Ang Big Digger ay napaka-prominent at kitang-kita mula sa Earth. Ngayong nahanap ko na ang Big Dipper. Sigurado ako na ang Earth ay nasa isang lugar na hindi kalayuan dito. Ang pagtuklas na ito ngayon ay nagpasaya kay Dustin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa excitement. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakaramdam ng ganito. Teka, may na-miss yata ako. Ayon sa alamat ng Taoism, ang Big Dipper ay ang 7 bituin kung saan nanirahan ang 7 immortal. Talaga bang may 7 Diyos na naninirahan sa mga bituing ito? Maaaring totoo ito, dahil ang Yellow Cosmos ay isa sa mga lugar kung saan nagkaroon at umiral ang mga banal na Diyos. Baka tuwirang mag-isip ng ganoon. Bulong niya sa sarili. Tuwang-tuwa siya habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideya. Well, since B ay narito na, gumawa tayo ng maikling side trip sa Big Dipper at tingnan kung ano ang hitsura ng mga bituin. Maaari din nating suriin kung totoo ang alamat. Sa sandaling ito, si Dustin ay nasa mataas na espiritu sa tuwa ng isang paslit. Kung tutuusin, matagal na siyang nabighani sa mga sinaunang kwento at teorya tungkol sa Big Dipper. Parehong mula sa punto sa pananaw ng astronomiya at pati na rin ang metapisika. Dahil ang mga sinaunang tao ay nakakuha ng malaking kahalagahan sa 7 bituin. Dapat mayroong ilang mga espesyal na dahilan. Hindi maaaring talikuran lamang ito ni Dustin at kalimutan ang lahat tungkol dito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, lumipat si Dustin patungo sa Big Dipper. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang natuklasan. Na ikinagulat niya. Ano? Pakiramdam ko may buhay dito. Seryoso. Buhay sa kumpol ng mga bituin na ito. Biglang ungol ni Dustin nang makalapit siya sa isa sa mga bituin. Ito ay ang isa sa pamamagitan ng hawakan ng Big Dipper. Mula sa isang ligtas na distansya. Naramdaman ni Dustin ang masiglang enerhiya sa buhay na tumataas. Na naglalabas ng malabong liwanag. Bilang bahagi ng konstelasyon. Ito ay isang kumikislap na maliit na hiyas. Ngunit sa malapitan ito ay naging isang planeta. Bahagyang nakikita ni Dustin ang malawak nitong lupain. Na natatakpan ng masaganang halaman. Nakita pa niya ang ilang buhay na nilalang na mabilis na lumilipad sa kalangitan na may mga sinag ng liwanag. Lahat sila ay tila malalakas at maayos ang gamit. Nangangahulugan ito na mayroong mga nabubuhay na nilalang sa planetang ito na mayroong mga base ng paglilinang. Ang paghahanap na ito ay labis na ikinagulat ni Dustin. Ang dating kumpol ng mga bituin ngayon ay naging maunlad na mga mundo. Wow! Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Bumalik sa Earth, tiningnan ko ang konstelasyon na ito ng hindi mabilang na beses. Palagi kong iniisip na ang alamat tungkol sa Big Dipper ay ginawa mula sa walang anuman kundi mga alamat at mga pamahiin. Hindi sumagi sa isip niya na may mga buhay na nilalang sa 7 bituin ng Big Dipper. Pupuste siya na walang sino man sa Earth ang nakakaalam. Ang mga nilalang na ito na maaaring lumipad sa kalangitan at nagawang manatiling nakatago ay walang iba kundi ang mga walang kamatayang banal na nilalang na gustong ikwento ng mga mortal sa Earth. Kaya, mayroon talagang divine God sa mundo. Nawala sa isip si Dustin. Sige, bumaba na tayo para tingnan. Hindi nagtagal ay kumalma siya. Katulong ng kanyang aura disguising skill. Perpektong naitago niya ang sarili. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang pasulong at inilunsad patungo sa malaking bituin sa pamamagitan ng hawakan ng Bigger Dipper. Hindi alam ni Dustin kung ano ang mararamdaman nang malapit na siyang tumuntong sa isang bituing katawan na nabasa lamang niya sa mga libro. Ang bituin na ito ay tinawag na Dubi. Bush. Sa mabituing kalangitan, si Dustin ay naging isang liwanag na tuldok na mabilis ngunit hindi napapansing nahulog patungo sa bituin. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa paglapag. Pagdating niya, dinamnam niya ang pakiramdam ng malawak na lupain sa ilalim ng kanyang mga paa kung saan nakatayo ang mga sinaunang kagubatan at matatiyog na bundok. Sa ilalim ng utos ni Dustin, ang Heavenly Majestic Pot at ang iba pang pangkat ay dinala sa planetang ito upang sumama sa kanya. Kasama ang lahat ng kanyang mga kasama.
Pinangunahan ni Dustin ang daan palabas ng kakahuyan gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Patungo sa pinakamalapit na kumpol ng mga tirahan. Boom! 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 Out of nowhere, narinig ni Dustin at ng kanyang mga kasama ang ingay ng mga taong nag-aaway sa masukal na kagubatan. Naramdaman nila ang pagdagsa ng malakas na enerhiya na dumadaloy kahit sa malayong lugar na kanilang kinaroroonan. Sa mas malapit na pagmamasid, napansin nilang matindi ang pakikipaglaban ng dalawang dambuhalang nilalang. Nagpatuloy ang matinding labanan, at sinira nila ang maraming puno sa daan. Ang mga labi ng troso at mga dahon ay lumipad sa paligid. Ang kalahati ng kagubatan ay agad na nasira. I see. Isa itong ahas at unggoy. Kinusot-kusot ni Violet ang mga mata para mas makita ang mga naglalakihang nilalang sa gitna ng mga labi. Ang iba sa kanila ay dumating din sa conclusion na sila talaga ang mga hayop na ito. Ang ahas ay natatakpan ng gintong kaliskis na kumikinang sa tuwing tatamaan sila ng araw. Naglabas-masok ang dila nito habang pinagmamasdan ang kaaway nito na may mga mata na malaberek. Ang unggoy naman ay napakatalas ng ngipin at dilaw na balahibo. Marangal itong tumayo, na may hawak na batong pamalo sa magkabilang kamay. Napapalibutan ito ng gintong liwanag. Nalaman ni Dustin at ng kanyang mga kasama na ang napakalaking nilalang na ito ay may lakas ng mga cultivator sa Immortal Transforming Realm. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga nilalang na ito ay kasing hina ng langgam. Nakita nila ang pag-aaway na nangyayari sa harap nila na para bang ito ay isang away ng dalawang bata dahil sa ilang maliit na bagay. Guro, ang mga buhay na nilalang sa planetang ito ay napakahina. Umisi si Violet. Sa totoo lang, sa aking naramdaman, mahina nga ang kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi ibig sabihin na lahat ng mga residente dito ay kasing hina nila. Si Dubi ay isa sa 7 bituin ng Big Dipper. Ang lugar na ito ay maaaring tahanan ng ang mga sinaunang banal na Diyos. Kaya dapat tayong mag-ingat. Alam ni Dustin na hindi sila dapat masyadong magtiwala sa pagtapak sa lugar na ito. Ganun ba? Kakaiba. Paano mo nalaman na Dubi ang planetang ito? Master. At paano mo malalaman na isa ito sa 7 bituin ng Big Dipper? Nagtataka. Tinanong ni Violet si Dustin kung saan niya nalaman ang lahat ng impormasyong ito. Naging curious din ang Heavenly Majestic Pot sa kaalaman ni Dustin. Brat, parang pamilyar ka sa lugar na ito. Kanina ka pa ba? Tanong nito. Ang palayok ay nabuhay sa loob ng maraming panahon. At nakapunta na ito sa maraming lugar sa 3,000 malalaking mundo at 3,000 maliliit na mundo kasama ang dating amo nito. Nakakita na ito ng maraming bagay ngunit hindi pa nito narinig ang tungkol kay Dubi. Ang palayok ay walang alam tungkol sa lugar na ito. Gayunpaman, si Dustin ay tila alam na alam ang planetang ito. Ang palayok pagkatapos ay nadama na medyo kakaiba. Well, it is a long story. Kahit sabihin ko sa iyo, baka isipin mong nagsisinungaling ako. I'll explain it to you later. Ngumiti si Dustin. Pinapanatili ang pananabik. Sa turn, ang lahat ay naging mas interesado. You brat, you dare to keep secrets from me. Sabi ng Heavenly Majestic Pot. Since we met 2 natives, we can ask them about this planet. Mungkahi ni Dustin. Hindi pinapansin ang mga quips ng palayok. Pumunta siya sa lugar kung saan mahigpit na naglalaban ang higanteng ahas at ang malaking unggoy. Mahigpit na sumunod ang kanyang mga kasama. Mabilis na kumilos si Dustin kaya naabot niya agad ang mga naglalakihang nilalang sa 2 hakbang lang. Ang ahas at unggoy naman ay nagpatuloy sa kanilang negosyo. Tila walang sino man sa kanila ang handang tumigil hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Sa kabila ng kanilang determinasyon na patayin ang kanilang kaaway, ang biglaang presensya ni Dustin ay nahuli sa kanila. Nag-aatubili silang huminto at itinoon ang kanilang atensyon sa misteryosong lalaki na lumitaw sa asul. Dahil sa pagkagambalang ito, agad na inis ang ahas at ang unggoy. Sa nagngangalit na mga mata, sabay-sabay silang nanlilisik kay Dustin. Si Dustin naman ay kalmado lang na nakatingin sa kanila na parang hindi nababahala sa galit na titig nila. Upang maitatag ang pangangibabaw, naglabas siya ng maliit na bahagi ng kanyang enerhiya patungo sa 2 magkaaway na nilalang.
Dahil sa malaking pagkakaiba ng kapangyarihan ni Dustin at ng mga naglalakihang nilalang. Hindi nila kinaya ang pressure. Ang ahas at ang unggoy ay lumubog sa lupa. Nanginginig sa takot. Hindi man lang sila makatingin ng diretso sa mga mata niya dahil alam nilang dalawa na hindi sila bagay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, narating na ni Dustin ang Golden Immortal Realm habang ang dalawang nilalang ay nasa Immortal Transforming Realm lamang. Ang pagkatalo sa misteryosong binata na ito ay halos imposible para sa kanila. Iligtas mo ang aming buhay. Makapangyarihang banal na Diyos. Pakiusap. Nagmamakaawa ang dalawang malalaking nilalang. Lumuhad sa harap ni Dustin. Maya-maya, nakarating ang Heavenly Majestic Pot. Violet at ang iba pa sa lugar kung nasaan si Dustin. Isang pahiwatig ng kanilang vital energy ang lumabas sa kanilang mga katawan at mas natakot sa dalawang nilalang. Ang ahas at ang unggoy ay parang nakaharap sa isang grupo ng mga banal na Diyos. Damn it! Ano ba ang nangyayari? Nandito lang kami para pumunta ng ilang rounds. Bakit tayo nakatagpo ng mga kakilakilabot na Diyos na ito? Pareho ang iniisip ng ahas at unggoy. Isinusumpa nila ang kanilang kapalaran sa pag-cross ng landas kasama ng mga makapangyarihang magsasaka na ito. Napaungol sila sa loob-loob. Para sa kanila, tanging ang maalamat na mga banal na Diyos ang maaaring magkaroon ng kakilakilabot na lakas tulad ni Dustin at ng kanyang mga kaibigan. Kaya, kumbinsido sila na ang grupo sa harap nila ay talagang mga banal na Diyos. Sige, bumangon na kayong dalawa. May itatanong ako sa inyo. Tagutin mo ako ng totoo at hahayaan kitang mabuhay. Dustin nonchalantly stated. Tinenyasan niya ang mga nilalang na tumayo at humarap sa kanya. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Nagpakawala siya ng puwersa na tumulong sa dambuhalang ahas at sa dambuhalang unggoy. Makapangyarihang nilalang. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa amin ng kahit ano. Sasabihin namin sa iyo ang lahat ng aming nalalaman. Bumulwak ang dalawang nilalang. Habang nakayuko sila kay Dustin. Laking ginhawa nila na ililigtas ni Dustin ang kanilang buhay. Saang planeta tayo? Tanong ni Dustin. Dubi. Matagal nang nanirahan dito ang mga nilalang. Mabilis na sagot ng higanteng ahas. Pagkatapos ay ipinakilala ng ahas ang kanyang tinubo ang bayan ng detalyado. Ayon sa kanya, maraming lahi ang naninirahan sa planeta. Tulad ng mga tao, diabolic beast at mga demonyo. Naglista pa siya ng ilang bihirang karera na hindi pa naririnig ni Dustin. Halimbawa, itong gintong higanteng ahas na nasa harapan nila ay kabilang sa lumilipad na ahas. Ano? Ang lumilipad na ahas ay isang maalamat na sinaunang hayop mula sa sibilisasyon na alam ko. Hindi ako makapaniwala na sila ay talagang umiiral at nakatira sa dubi. Bulalas ni Dustin. Napukaw nito ang kanyang interes. Mukhang totoo talaga ang ilan sa mga alamat at alamat. Ang mga taong nabubuhay noong sinaunang panahon ay hindi sila lahat. Naisip niya, naglilinang ba ang mga nilalang dito? Tanong ni Dustin. Maraming nilalang na naglilinang dito mula pa noong sinaunang panahon. Karamihan sa kanila ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Sa katunayan, tayo ang mas mahina sa planetang ito. May mga sekta sa planetang ito na may mahabang kasaysayan. At sila ay talagang malakas. Nagbahagi ang unggoy ng kaunting salaysay tungkol sa kanilang planeta. Tinawag mo kaming divine gods ngayon lang. Ibig sabihin may mga divine gods. Curious na tanong ni Dustin. Of course there are. This is not a secret. Alam ng lahat na may mga divine god na naglalakad sa gitna natin. Napakamot sa ulo ang malaking unggoy. Halatang naguguluhan sa tanong. Bakit niya ako tinatanong ng ganito? Hindi ba siya mismo ang banal na Diyos? Kakaibang tao. Ang unggoy at ang ahas ay may ganitong kaisipan sa kanilang isipan. Halatang naguguluhan sila sa tanong na ito. Ngunit pinili pa rin nilang sagutin siya dahil nasa kamay niya ang buhay nila. Natural. Hindi nila ilalabas ang kanilang mga iniisip. Pag nagalit sila, mababaliw tayo. Naisip nila, anong sinabi mo? May mga divine gods dito. Napatulala. Nagulat si Dustin at ang iba pa sa kanila. Wait, I need more details. Sabi mo may mga divine gods. Nasa planeta ba sila? Kung oo,
Nasaan sila? How about their powers? Binato sila ni Dustin ng mga tanong. Siya ay namangha sa paghahayag na ito. Seryoso, hindi ba ikaw ay isang banal na Diyos? 1,000,000 tanong ang bumalot sa dambuhalang ahas at sa dambuhalang unggoy nang mabilis nilang sinulyapan si Dustin. Dahil dito, lalo silang nataranta at nataranta. Gayunpaman, hindi nila maiwasan ang mga tanong ni Dustin kung hindi ay mapahamak sila. Lahat ng Divine Gods ay naninirahan sa God's hometown. Pero hindi ito matatagpuan sa planetang ito. The God's hometown is on Megrez. Tagot ng dambuhalang unggoy, na nakaturo sa isang malaking planeta gamit ang kanyang batong pamalo. Tingnan mo, doon. Ano? Nasa hometown sila ng mga Diyos doon. Lalong nakakagulat ito para kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Halos nakanganga ang kanilang mga bibig sa kamangha-manghang bagong pagtuklas na ito. Sandaling nag-echo sa kanilang isipan ang mga salita ng malaking unggoy. Ang God's hometown ay talagang nasa lupain ng Megrez all along. Nagtaka sila. 2/3. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Hindi maiwasan ng Heavenly Majestic Pot na magduda. Wala itong ibang choice kundi magtanong ng diretso. Nang marinig ang tanong, napakamot na lang ng ulo ang unggoy at tinugon ito ng may tame time na mukha. Hindi naman ito isang malaking sikreto. Alam ng lahat ang tungkol dito. Nakakumbinsi ring tumango ang malaking gintong ahas upang ipakita na totoo nga ang sinasabi ng unggoy. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Inakala ni Dustin at ng kanyang mga kasama na aabutin sila ng maraming oras at pagsisikap upang mahanap ang lokasyon ng hometown ng mga Diyos sa Yellow Cosmos. Gayunpaman, salamat sa impormasyon ng unggoy at ng gintong ahas. Natahimik sila nang marinig na ito ay isang malawak na kilalang katotohanan na ang hometown ng mga Diyos ay nasa lupain ng Megrez. Si Dustin at ang iba ay parehong nagulat at kinikilig. Sa wakas, nagkaroon sila ng solidong lead kung saan ito naroroon. Such a great coincidence. Mukhang napakaswerte natin sa pagkakataong ito. Nalaman na natin ang lokasyon ng hometown ng mga Diyos ng ganito kadali. Umalis na tayo kaagad sa Megrez at tingnan natin kung ano ang nangyayari doon. Mungkahi ng langit, Majestic Pot, nang marinig ng unggoy at gintong ahas ang mga salita ng Heavenly Majestic Pot. Nalito sila at nagsimulang magtanim ng mga pagdududa sa kanilang isipan. Anong ibig mong sabihin? Di ba galing ka sa Megrez? Maingat na tanong ng unggoy. Palaging inaakala ng unggoy at ng gintong ahas na ang mga makapangyarihang nilalang na ito sa harap nila ay mga Divine God mula sa Megrez. Kaya naman hindi sila makapaniwala na mali sila dahil narinig nila ang mga ito mula sa kanila. No, we are from another faraway world. Mataray na sabi ni Dustin. Oh, nakikita ko. Bahagyang tumango ang dalawang malalaking nilalang habang nakatingin sa isa't isa. Sa kanilang isipan. Ang mga lalaking ito ay napakalakas na tiyak na sila ay walang kapantay sa lahat ng sansinukob. Iyon ang dahilan kung bakit ipinapalagay nila na sila ay mga banal na Diyos na nanggaling sa Megrez noong una. Kung gusto mong pumunta sa hometown ng mga Diyos, maghanap ka muna ng sugol ng Diyos. Pagkatapos ay ipapaalam ng sugol ng Diyos sa mga banal na Diyos ng Megrez ang iyong kahilingan na bisitahin. Tanging sa kanilang pahintulot ay maaari kang makapasok sa Megrez. Matatagpuan mo ang mga sugol ng Diyos dito sa ating dubi. Ito lang ang paraan para makapasok ka. Kung wala ang tulong ng mga emisaryo, hindi ka papayagang makapasok sa bayan ng Diyos. Paliwanag ng unggoy. Talaga, napaka-inconvenient. Sagot ni Dustin na may kasamang mapait na buntong hininga. Why bother? Diretso na tayo sa Megrez. Hinimok ng Heavenly Majestic Pot. No, we can't. Mas mabuting gawin natin ito ng mas maingat. Hanapin muna natin ang emissary ng Diyos. Noong sinaunang panahon, ang Yellow Cosmos ay kilala bilang isa sa mga lugar ng kapanganakan ng mga banal na Diyos. Malaki ang posibilidad na ang mga banal na labi mula sa sinaunang panahon ay umiiral pa rin. Paano kung ang hometown ng mga Diyos ay isa sa mga banal na labi na naiwan ng mga tunay na sinaunang banal na Diyos? Dapat mong malaman sa ngayon na ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Diyos ay hindi masyadong basta-basta. Otherwise, we will be in great trouble.
Paliwanag ni Dustin sa bigat ng pagmamadali. Lalo na't nababahala ito sa pagharap sa mga Diyos. Well, that is true. Sumang-ayon ang Heavenly Majestic Pot nang marinig ang mga salita ni Dustin. Lumingon si Dustin sa higanti, unggoy at ahas at nagtanong, maaari mo ba kaming dalhin kung saan kami makakahanap ng sugo ng Diyos? Nang marinig ang kanyang kahilingan, lumingon ang dalawang nilalang sa isa't isa na may pag-aalinlangan. Kung tutuusin, alam nilang dalawa na sila lang ang bottom feeders ng planeta. Ang mga sugo ng Diyos ay ang mga sugo ng mga banal na Diyos. Ang kanilang kapangyarihan ay higit sa sino mang nasa bituin at kaya nilang pamunuan ang anumang mundo. Alam ng dalawang nilalang na magiging kalokohan para sa kanila na nasa presensya ng mga emisaryo. Nang makita ang unggoy at ang pag-aalinlangan ng ahas, pinandilatan sila ni Dustin na para bang sinasabing mas dapat silang matakot sa kanya kaysa sa mga emisaryo kung hindi nila ginawa ang gusto niya. Sa sobrang takot ng dalawang nilalang ay agad silang naglakad at nanguna sa kanilang destinasyon. This won't cut it, masyado kayong mabagal sa paglalakad. Ituro mo lang sa akin ang daan at dadalhin kita doon. Nawalan ng pasensya si Dustin. Kaya iwinagayway niya ang kanyang manggas. At isang puwersa ang sumugod at bumalot sa dalawang malalaking nilalang. Habang si Dustin ay gumawa ng isang hakbang. Tila ay nasa libo-libong milya na ang layo. Ang Heavenly Majestic Pot at ang iba pa ay sumunod na malapit sa likuran niya. Natigilan ng higanting unggoy at ahas nang maranasan nilang makita ng malapitan ang galing ni Dustin. Napakabilis ng tibok ng kanilang mga puso at namutla ang kanilang mga mukha. At the same time, parang kinikilig din sila dahil hindi pa sila nakakatikim ng ganitong adventure sa buong buhay nila. Sa direksyon ng dalawang nilalang, nakarating sila malapit sa isang malaking palasyo pagkaraan ng ilang sandali. Ang buong palasyo ay puno ng engkanto na ningning na may ilang makikinang na espiritual na mga hanay ng pangangalap ng enerhiya na nakalagay sa paligid nito. Nalaman ni Dustin na ang espiritual na enerhiya sa bituin ay inililihis ng mga arrays at natipon sa palasyo. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niya ang napakakapal na espiritual na enerhiya na bumabalot sa palasyo. Ang nakikitang espiritual na enerhiya ay naging puting mga laso na bumabalot sa palasyo. Tila isang istruktura na makikita lamang sa langit. Ito ang Emissary Palace kung saan nakatira ang mga emissary. Ang mga emissary na ito ang namamahala sa bituin sa ngalan ng mga banal na Diyos. Pansin ng malaking unggoy habang nakaturo sa malaking palasyo sa harapan nila. Tinabi rin ng dalawang nilalang kay Dustin ang karagdagang impormasyon na kailangan nilang malaman tungkol sa palasyo at sa mga emisaryo. Lumalabas na maliban sa Megrez, may tig-anim na bituin na may Emissary Palace. Nanatili lang ang mga sugo ng Diyos sa loob ng Emissary Palace. Ang bawat isa sa mga emisaryo ay personal na pinili at hinirang ng mga banal na Diyos. Sa makatuwid, tila ay talagang nagtataglay ng isang napakataas na katayuan na ginamit nila upang pamahalaan ang lahat ng mga nilalang sa ngalan ng mga banal na Diyos. Pumasok ka at ipaalam sa kanila na gusto kong pumasok sa Megrez at makilala ang mga banal na Diyos. Nang walang karagdagang abala, hinubad ni Dustin ang kanyang manggas at inihagis ang higanting unggoy at ahas sa harap ng tarangkahan ng palasyo. Sa sobrang pressure ni Dustin, walang ibang choice ang dalawang nilalang kundi sumunod at pumasok sa palasyo. Ilang sandali pa, isang malakas na umaalingaw-ngaw na boses ang narinig mula sa loob ng palasyo. How dare you? Akala mo ba kahit sino lang ang makakakita sa mga makapangyarihang divine gods anytime they want? You lowly imbeciles, go to hell. Isang marilag na boses ang umalingaw-ngaw sa palasyo. Makalipas ang ilang sandali, ilang malalakas na kalabog ang narinig. Bang! Bumagsak! Isang malakas na hiyaw ang sumunod habang ang dalawang malalaking nilalang ay itinapon palabas ng palasyo. Si Dustin na matamang nagmamasid sa malayo ay agad na nakita ang malubhang sugatang katawan ng dalawang higanteng nilalang. Halos nasa huling hininga na sila dahil tanging hininga lang ang nailalabas nila ngunit walang hangin na pumapasok. Mabilis na iwinagayway ni Dustin ang kanyang manggas. Ginulo ang dalawang nilalang, at dinala sa kanyang harapan. Hindi niya napigil ang napakagatlabi at sumimangot nang makitang malapitan ang dalawa.
Tiningnan niya ang mga sugat nila at nabuo ang isang kunot sa noo. Pagkatapos ay agad na kumuha si Dustin ng isang pares ng advanced healing pills at inilagay sa kanilang mga bibig. Kasabay nito, ginawa niya ang kasanayan sa Phoenix Nirvana. Dalawang maliwanag na apoy ang biglang pumaligid sa malalaking katawan ng unggoy at ng gintong ahas. Ang apoy ay may kamangha-manghang epekto sa pagpapagaling ng mga sugat. Matapos ang ilang malalim na paghinga, halos gumaling na ang malalaking sugat sa kanilang katawan. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Laking gulat ng dalawang nilalang nang makitang nakarecover na sila sa loob lamang ng ilang minuto. Sabay silang natuwa at nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat kay Dustin. Sino pumunta doon? Sino ka? Narinig ni Dustin at ng kanyang mga kasama ang isang boses na papalapit. Tila, ang napakatalino na paraan ng pagpapagaling ni Dustin ay natuklasan ng mga master sa palasyo. Dahil dito, isang grupo ng mga master ang nagmadaling lumabas ng palasyo at pinalibutan ang grupo ni Dustin sa isang kisap mata. Lahat sila ay mukhang nagtatampo sa biglaang pagliko ng mga pangyayari.